Ang nagbibigay o naghahasik ng marami, marami din ang aanihin. Pero tingnan nyo dito, hindi pala tayo makakapagtanim pag palagi nating pinagmamasdan ng hangin. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mas hihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Oh, oh, oh. Yeah, oh, oh. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon. Ang kasapatan mo, ang kailangan namin, higit pa sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na, at higit pa. Biyaya mo sagana at umapaw, sapat na, at higit pa. Sapat na. Sa landas ng buhay na aking nasimulan, di ko naranasan ng magutom sa lansangan. Sa biyaya mo ako'y iningatan. Sa bagyo ng buhay na ikaw ang siyang gabay. Sa paghagos ng luha na ikaw ang siyang karamay. Aking Diyos, manguna ka sa aking paglalakbay. Sa yakap mo ako'y hihimlay. Dinggin mo ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pasa. Kita ng kanyang mga mata. Parang sinasabi niyang dito, kikita ako. Yung pala, napahamak na wala yung kanyang asawa. Nakarecord sa Bible yan eh. Nakalagay sa Bible, remember Lot's wife. Merong babala na ganoon. No? Sapagkat talagang malaki ang nagagawa ng ating mga nakikita. Kaya dito sa fellowship natin ngayon, sa masaya nating celebration ng Sunday, God wants us to be educated in the things that we cannot see. Meaning, you look into the words of God or the promises of God, and your life is bound for success. Amen. And this, we cannot settle this in one meeting. As we keep on serving the Lord, we will always experience this kind of challenges in our lives. So, better is in what God is telling us in His Word. So, are you ready sa ating lesson ngayon? Amen. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, ready na ako to sa lesson. Hello? Oh. You keep your smile, di ba? Basta ganito, mga kapatid, relax lang tayo lahat, ha? Relax tayo. At i-enjoy natin yung time na ito na ma-educate tayo. Okay ba? Amen.
Mag-relax lang muna ngayon. Forget about the things or the businesses you're concerned. Just listen to me and make this time to be an enjoyable time. You enjoy God's teaching or lesson sa atin. Okay? So let's dive in sa ating lesson. Let's dive in sa ating lesson. There was a principle in the Bible that relates or connected to what am I trying. Kaya itinalaga ng Diyos na ang pagtatanim at ang paghahasik at pag-ani ay habang ang tao ay tao o habang ang mundo ay mundo. Kaya meron tayong matututunan sa pagtatanim. Tingnan natin, Ecclesiastes 11:4. Sabi dito ni Solomon, he who observes the wind. Pansin nyo ha, maliit lang yung pagano, pero dyan malaki. Stora, malaki dyan. He who observes the wind and waits for all conditions to be favored or favorable will not sow. Maliit lang kasi dito eh. Oh, masyadong maliit dito. Pero it's okay. Yung mata ko ay kaya pang basahin. Oo. Malayo na yun, pero nababasa pa ng mata ko. Okay? Ang sabi dyan, and will not ang nagbibigay o naghahasik ng marami, marami din ang aanihin. Pero tingnan nyo dito, hindi pala tayo makakapagtanim pag palagi nating pinagmamasdan ng hangin. At kung palagi nating aabangan ang magandang panahon bago tayo magtanim, sabi dyan, hindi tayo makakapagtanim. At ang pagpapatuloy pa, hindi makakapagtanim, makapaghasik, makapagbibigay, at ang tumitingin sa mga alapaap. Tingnan nyo yung salitang tumitingin. Sabihin natin, tumitingin. Tingnan nyo yung mga katabi nyo, tumitingin. Di ba? Pag palagi daw tayong nakatingin sa alapaap, wala daw tayong aanihin. Ganun talaga. Tumitingin sa... Mabigat yun, di ba? Nandyan pa ba kayo? Sabihin natin, liliitang ko na lang ibibigay ko. Kaya, ay saka na muna yung aking ikapo kasi emergency ito eh. Di ba? Pero tingnan nyo ang panganib pag nakatingin tayo sa hangin. Remember the story of Peter? Balikan natin. Next frame. Tingnan natin ang example. Kasi ito magkamukha. Kung naalala nyo, ang mga alagad ay sumakay ng bangka para tumawid sa kabilang lawa. Nung madaling araw na, ang Panginoong Hesus, nakita silang dinadali ng bagyo. Lulubog yung bangka nila eh. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, nakikita sila sa kabilang ibayo, naglakad sa dagat. Remember that story? Lumakad ang Panginoong Hesus sa dagat. Imagine nyo sa tubig, naglakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Nakita ng mga alagad na merong naglalakad, madaling araw, ang sabi nila, multo! Sabi ni Lord, it is I, do not be afraid. Ako itibis, o kaya hindi na natin itutuloy. Saka na lang. Kasi nga, natatakot tayo eh. Nag-aalala tayo sa ating sitwasyon. Paano yan? Matanda ka na. Di ba? O saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Natatakot tayo na maghasik o magtanim. Di ba? Pinipigilan tayo. O kaya babawasan mo yung pagkakalog. Kasi nga, nakikita mo yung hangin na sumisimbolo ng kapaligiran natin. Kaya marami sa atin tumitigil, natatakot, at unti-unti nang lumulubog. Nawawala yung pananampalataya. Sabi ni Lord, bakit ka nag-alinlangan? Nakakalakad ka na nga eh. Tumingin sa hangin. Ang sabi ni Solomon, remember, siya na nagmamasid o pinagmamasdan niya ang hangin ay hindi makakapagtanim. Amen. Hindi makakapagtanim, pwede pang ipahamak ang buhay natin yan. Nangyari yan kay Lot. Nakita niya nung sinabi ni Abraham sa kanya, pumili ka, pag sa kaliwa ka, sa kanan ako. Pag sa kanan ka, sa kaliwa ako. Tingnan si Abraham, masyado siyang believe kay Lord. Na kahit piliin ni Isaac yung kabila, lilipat siya sa kabila, no problem because he knew his God. Amen.
Alam niya, kilala na ang Diyos eh. Pag pinili, tingnan niyo si Lot, pinili niya, ay maganda itong lugar na ito, mataba, ang lupa, malapit sa, sa mga ilog. So yung kanyang mga hayop, kambing, tupa, at mga baka ay manginginain ng maayos. Hindi niya alam na yung lugar na yung katabi pala noon ng mga masasamang tao. Na napahamak ang kanyang asawa, naging haliging asin. Siya ay binihag ng mga kalaban niya, napakasasama, at magandang trabaho, magandang business. Hello? Amen. Hindi daw tayo makakapagbigay. Amen. Hindi tayo makakapagtanim. Kaya paalala ito sa bawat isa sa atin. Sabi ni Solomon, ang siyang nagmamasid at nakatingin sa hangin, at yung mga nag-aabang na magandang panahon, hindi makakapagtanim. Imagine. If you base your decision-making, especially in planting and in sowing, based on the conditions, favorable conditions, and based on what you see, you will never sow. Hindi tayo magtatanim. At ang masakit, wala tayong kakainin. Sabi siguro ng nagbubukit, teka muna, ang lakas ng bagyo dito sa Pilipinas, lagi na lang ba? Eh, hindi naman ako magtatanim. Pagka okay ng panahon, di ba? Mapapahamak hindi lang siya, the environment is favorable. Pabago-bago. Kaya dyan, tinutulungan tayo na mabuhay sa next spring. Yan, basahin natin lahat. Everybody read. 1, 2, ready. Enjoy this time. 1, 2, ready, read. For we walk by faith, not by sight. Yan. Ang education na gustong ituro sa atin ng Panginoon sa umagang ito, we walk by faith Not by sight. and not by sight. Because if we walk by what we see, then we cannot sow, we cannot plant, we cannot give. If we look at the wind and wait for favorable conditions, we will never ever plant. And that is the danger, because we were told in the Bible not to live by what you see. Not to depend on what you can see with your naked eyes. Favorable will not sow. Yun yung first and second. And then basahin nyo, and he who regards or watches, he who watches or regards the clouds will not reap. Yan ang pinakamalupit. Pagka ang iyo palang binabantayan, tinitingnan, ginagwardyahan ay ang ulap, wala kang aanihin. Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. Kung gusto nating pag-ani pala, huwag nakatingin tayo sa ulap. Ano yung ulap na yun? Sabi diyan, ang tumitingin sa mga ulap ay hindi mag-aani. Grabe yan, wala ka palang aanihin. Kung naghihintay ka ng blessings, ay wala palang blessings na darating sa'yo. Kasi nakamasid ka sa ulap. Ito yung education natin ngayong umaga. Tingnan natin sa frame na ito. Tingnan nyo, 2 Corinthians